Kumusta po kayong lahat diyan? Thank you, Coach Gina, sa inyong napakagandang introduction, and of course, happy Saturday morning po sa inyong lahat. So, ito po si Coach Benny. Ako po ay dito sa Las Piñas. At ngayon ay ako ay very privileged po na ma-share ang special topic. But before po ako mag-start sa aking special topic, yan, ipakilala ko po muna uli ang sarili ko. Yan. So, ako po ay isang before Herbalife, isa po akong housewife na tagakain ng tira ng tatlo kong mga anak. Kaya naman na ako ay tumaba ng ganyan. So nakikita niyo po yung before and after photo ko, no? So, constipated po ako niyan, low energy. Tapos, palagi akong gutom. And ang hindi ko nagustuhan noon ay talagang nawala yung aking self-confidence or yun na rin, self-esteem. Dahil nga hindi ako makapagsuot ng maliliit na damit. And then, low energy. Palagi akong irritable nung time na yon. Nawala talaga yung kumpiyansa ko sa sarili ko. Tapos, constipated, hindi po talaga maganda yung aking nararamdaman. So, buti na lang nakilala ko yung program, yung product na ito, yung Herbalife Nutrition. At ang ginawa ko lang talaga ay pinilitan ko yung aking breakfast at ang aking snack. Sinunod ko yung meal guide na aking na ibinigay sa akin ng aking coach. Kaya importante na may community na katulad itong VNC, Virtual Nutrition Club, at yung Nutrition Club na nakikita nyo sa ating mga lugar. At yun ay talagang nag-guide ako noon at nasunod ko yung meal guide. Alam nyo, amazing. First 10 days, I lost 2 inches and 4 pounds. Ngayon po, I have a total weight loss of 6 inches and 24 incredible pounds. I'm 54, wala akong maintenance medication. And energetic, nakakapag-exercise talaga, kayang mag-lift, kayang mag-walk ng matagal, ganyan. So very grateful ako talaga because of the nutrition, daily nutrition na meron tayo na with Herbalife. So, ayan po, i-share ko din yung result ng aking mga anak nung bata pa po sila dahil nutrition nga ang Herbalife. Ito talaga yung kanilang almusal. So sila noon ay nag-excel sa school without tutor dahil yan talaga ang kanilang almusal at ang sabi pa ng mga anak ko, hindi sila napapagod, hindi sila inaantok, hindi rin sila nagki-crave sa mga other food na unhealthy because sa umaga pa lang na-feed na sila ng proper nutrition, which is yung favorite nila na iba't ibang flavor ng shake. So yan, napakaganda po ng aking topic po ngayong umaga. At ito po ay, ang aking request sa inyo ay kayo ay magsulat or screenshot nyo po yung mga tips na ating ibibigay ngayong araw. So, ang aking pong topic ay ito, design a healthy lifestyle plan that works for you. At ito po ay hango sa ating website sa www.herbalife.com. So excited na po kayo. Magandang umaga dyan sa ating sa ating FB Live. Kumusta po kayong lahat dyan sa ating mga coaches na nandyan ngayon at mga guests. Yan, I hope ma-share nyo itong mga tips na ating iuumpisahan ngayon. So, ayan, bakit pa importante talaga na may healthy lifestyle plan tayo sa araw-araw at ito ay ating dapat na seryosohin, no? At sundan. Because napaka-importante, sabi nga din nakikita nyo sa screen, balance is key. Importante na may balance po talaga kasi minsan tayo ay gawa ng gawa, nag-uumpisa, pero kapag talagang hindi balanse ang lahat, ay walang resulta, parang maiinip ka kung hindi natin maitatama or mabibigyan ng magandang balance yung ating mga ginagawa. For example, bakit importante muna yung balance? Kasi ito yung makakatulong sa atin para makapag-create tayo ng lifestyle na sustainable. Yung hindi ba, mag-uumpisa ngayon, tapos mamaya hihinto na. Ito, sustainable, tapos healthy, tapos yung masaya ka na gagawin na hindi ka ma-burn out. Ganun kaganda yung mga tips na ibibigay ko sa inyo. So, stay hydrated, sabi nga dyan, and eat balanced meals on time. Importante yan. Kasi minsan, kaya ka nagugutom sa iyong ginagawang, for example, ang gusto mo ay sa weight management ka, gusto mo ay healthy aging, or gusto mo fitness and energy, or weight loss, or muscle gain, ay bakit parang nanghihina ka at wala kang sapat na lakas, o di kayo palagi kang gutom. Number one thing na check mo sa iyong program ay stay hydrated. Baka naman kulang ka sa pag-inom ng tubig kasi napakaganda nito dahil maiiwasan ang pagkagutom kapag ikaw ay pina-follow mo yung water intake at dito sa program natin, we suggest 2 to 3 liters of water daily, no? Hanggang 3 to 4 nga eh.
So, nutrient intake is essential for maintaining energy levels. Importante po yan, balance na mindset, balance na dapat may pahinga rin. So, sa atin, of course, dito, pag sinabing nutrient intake, hindi lang importante na may balance na tayo na program like kumakain ng tama sa umaga, sa tanghali, sa merienda, sa hapunan, ganyan, no? So, tayo ay very tawag dito, napakaswerte natin kasi pag busy ka dito, ang dali lang, madali lang i-prepare yung ating shake, no? So, with water lang, balanse na kaagad, nutrient dense talaga siya. At hindi ka, at busog ka for 2 to 3 hours. So, keep a journal of your daily nutrient intake and make weekly notes to track how you feel, no? So, importante yun na, okay, anong kinain ko nung breakfast, nung snack, nung tanghali, uminom ba ako ng tamang ng tubig, yan, na balanse ko ba, naiwasan ko ba yung sobrang matamis, mataba at maalat, ganyan, ganyan. Ita-track nyo talaga para aware ka rin. At mas masaya kang ginagawa dahil alam mo, at the end of like isang linggo na to, may maganda kang result na makukuha. Yan. So, importante din yung tamang, sa ating next slide po, ipapakita ko rin na ipa-prioritize mo yung pagtulog, no? Ang minsan 'di ba tayo sa sobrang sipag natin o di kaya naman ay wala nang yung parang nanghihinayang tayong matulog, no? So sleep is not a luxury, sabi nga. It is a necessity for a healthy lifestyle. So kailangan natin sleep is essential for our overall health, no? So bakit? Kasi tumutulong ito sa muscle recovery. Yan, para bumaba din yung ating timbang. At gusto mo bang maging blooming ka at energetic? Kailangan mo rin talaga ng tamang tulog, which is 6 to 8 hours of sleep each night kada gabihan para mag-recover ka. Tapos practice mo yung better sleep hygiene. Dapat mas maganda maging consistent tayo sa schedule natin at bawasan din natin yung screen time. Kapag oras na para matulog, iset aside din natin ang ating mga gadgets and maglagay tayo ng ilaw na nakakakalma para ikaw ay makatulog ng mas masarap at malalim na tulog, 'di ba? So, ayan, importante din, no? Ayan, mention ko kanina, snack smarter. Piliin mo yung mga nutritious snack over high calorie, low nutrient snacks. Kasi marami dyan yung mga sa over the counter na bibili natin, very low in calorie but high in calorie but low in nutritional value. So, snack smarter kasi yung snacking hindi naman siya masama. It is an opportunity for our body para ma-nourish natin to between meals. Ganyan. So, healthier food swaps to satisfy cravings. Kasi minsan kapag ikaw ay nalipasan ng gutom, no? Kaya maganda eat on time. Pag nalipasan ka kasi ng gutom, kahit kumain ka na ngayon, parang ang katawan mo, ang hirap niya mag-recover. Kasi masyado siyang natagalan, for example, na gutom. Ang panghihina at ang cravings andun pa rin sa huli. So, keep healthy snacks readily available, no? Para hindi ka malipasan ng gutom. So, again, importante yung manage stress and time. Yan. Ito yung kailangan natin eh. Dahil tayo ay madami, especially mga mommy, na ang daming schedule sa kanilang bahay, sa mga bata, sa trabaho. Kung kayo ay may nutrition club, isa pa yan, di ba? So, manage stress, identify how you spend your time each week. So, ang recommendation ko sa umaga pa lang, pause and breathe. Like, for example, prayer. Mag-meditate tayo. Tapos, importante din yun. Importante talaga yun sa umaga, prayer and meditation. Then, take a short walk, like 30 minutes, no? Para ma-clear yung mind natin. Kasi yung to manage stress, yan, makakagain tayo ng more peace, productivity, and joy. Napakasarap yan sa pakiramdam. Tapos, yung look for hidden moments of downtime. Ito yung parang me time mo yan eh. For example, doon sa nutrition club mo or sa isang sulok ng bahay mo, uminom ka ng mainit at tsaa at magbasa ka ng libro ng mga personal development book or makinig ka sa mga audio video ni Jim Rohn, ni Mark Hughes. Ayan. Isa pa sa mga favorite ko is yung kay Eric Worre, yan isa nakakatulong yan talaga para mas magkaroon ng direction yung ating mga goal, no? So sa ating example pertaining to business, yan. So
make time for self-care and relaxation. Importante din yan na tayo ay magre-relax naman, hindi puro trabaho. Relaxation, hindi naman kinakailangan mag-spend ka ng malaki. But relax, like for example, pwede kang magpa-massage ng paa, pwede kang, pwede kang magpa-pedicure, manicure, yan, pwede kang ibabad mo yung buhok mo sa kung saan mas makakalma yung scalp mo. Ang sarap ng pakiramdam na ano yung magaan talaga simula ulo hanggang paa. Okay? So, syempre, importante yung tamang pagkain kasi yung nutrisyon na ipapasok natin sa ating katawan, yan talaga yung nagbibigay sa atin ng kagaanan. Okay? Set and achieve your fitness goals. Importante po yan, aim for at least 30 minutes of daily exercise, dedicate 45 to 60 minutes of warming up, working out, and cooling down. So, for example, kailangan mo mag-set ng exercise. Anong ba gusto mo for healthy aging? Gusto mo ba ng weight loss? Ganyan. Gusto mo ba mag muscle gain? So, i-ano mo yan, i-set mo yan para ma-achieve mo yan for like 21 days kasi may mga challenge tayo ng 21 days. So, find workout that suits your lifestyle. Yon. Okay, yung suits din sa time mo. So personalize, yan, personalize your health journey. Every individual responds differently kasi to different changes. So for example nga, yun nga, ano ba yung gusto mong program ngayon? Energy boost ka ba? Gusto mo ba ay magpalaki ng konting, mag-firm ng arms mo, magpalaki ng sa glutes naman, ganyan. Ipe-personalize mo siya. So choose exercise routines that fit your schedule din. For example, ito yung sa bahay, sa mga bata, sa nutrition club. So sa umaga pa lang, kung busy ka na talaga sa buong maghapon, sleep early as much as possible and then gumising ka ng maaga and 1 hour before doon sa schedule na gagawin mo for your family, doon nag-walk ka na or nag-exercise ka gamit naman yung screen or through YouTube, ganyan, pwede po yon. So, incorporate good personal choices into your daily routine. Importante yan, mga personal choice mo. Kaya nga mas maganda po talaga na lahat ito ay may schedule tayo na sinusundan. No? Sa umaga pa lang, para wala tayong mamimiss sa ating mga dapat na gagawin sa maghapon. Kasi ito na nga ay healthy lifestyle plan itong ating inuumpisahan ngayon or gusto natin ipagpatuloy. So, importante din to stay positive. No? Yung ating next slide po, yan. Stay positive and motivated, of course. Start tayo, your emotions can affect our energy level, di ba? Talaga namang ito yung malaking factor eh. So, pati na sa effort level natin at saka result. So, always start with gratitude. Mag-list ka ng 3 things na ikaw ay thankful for sa umaga pa lang. Move your body. Yan, move your body. Stay connected sa isang community or maraming community na may exercise, na may good talks, ganyan. Focus on progress, no? Ah, focus on progress, not perfection. Because yung sinasabi nga dyan na small steps leads to big change. So, practice daily positive affirmation. No? So, importante, yan. Next one is your progress is personal. Yan. Ito yung tinatawag na work in progress. Do not compare yourself sa ibang tao na bakit siya. Kasabay ko lang siya nag-program tapos ngayon ang liit na ng katawan niya or mababa na yung weight niya or yung body fat niya. Minsan depende rin yan sa respond ng katawan ng bawat isa. But ang aking recommendation, personal result ko, kung nababagalan ka sa weight loss mo, tapos may proper nutrition naman tayo palagi na tinitake. Like we have our aloe tea shake, no? For our breakfast, for our snack. Tapos yung snack natin, ang nare-recommend ko din dyan is meron tayong high protein iced coffee. Yan, para for recovery naman natin, we have yung rebuild, no? So, focus on your personal journey and progress. Huwag i-compare sa iba. Recommendation ko, mag-add ka ng body movement exercise kasi yun yung nakatulong sa akin para bumaba yung body fat ko, lalo na yung aging na 50, para bumaba ang body fat and weight mo at makuha mo yung almost ideal weight na rin. So, importante may body movement. Tapos, incorporate mo syempre yung together with our program, incorporate mo yung exercise daily or every other day. Yon, be consistent with your schedule. So yan, huwag kang magdududa na kaya mo ring ma-achieve yung na-achieve ng iba. Tama? So,
Again, yan. Start your journey today. Small steps leads to big changes. So, ito po, every big transformation begins with a single step. So, take yours today. You're healthier, you're stronger, you're happier. You is waiting. So, becoming healthier and more active is long-term lifestyle change. So, commit every day. The best time to take charge of your own health is now. So, not tomorrow, not someday. Okay? So believe in yourself and stay consistent. So yan, guys. Thank you for listening and I hope marami po kayong natutunan today sa ating mga tips na ibigay ngayon. So magandang araw po sa inyong lahat.